Asahan naman na may ibsan na ng mga pagbaha sa malaking bahagi sa gitnang Luzon. Ito po ay matapos na makumpleto ng Department of Public Works and Highways ang 8 flood control projects sa naturang rehiyon. Ang report mula kay Noel Perfecto. 8 major flood control projects ang tinapos na ng Department of Public Works and Highways para tuloy na maresolbahan ang problema ng pagbabaha sa ikatlong rehiyon ng bansa. Tiwala si Region 3 Director Antonio Molano Jr. na mapoprotektahan na rin ang lalawigan sa tinaguriang widespread flooding tuwing darating ang malalakas na bagyo, gaya ng Ondoy, Pepeng at iba pa mga mapanirang sama ng panahon na sobrang nagpahirap sa ating bansa. Ang mga flood control projects sa Region 3 ay bahagi ng pangunahing programa ng Pangulong Benigno Aquino III para masolusyonan na ang palagiang problema ng pagbaha sa lugar at masagip ang buong kanayunan sa posibleng sakuna na may dudulot ng matinding hagupit ng sama ng panahon. 5 sa mga matapos ng proyektong kontrabaha ay ang Parua Flood Control Project sa kahabaan ng Rio Chico River sa Pampanga. Ito ay nagkakahalaga ng 147 million pesos. Dredging, desilting, channeling at diking measures natutupad sa proyektong ito. Meron tayo sa Sasmuan, Pampanga, sa Macabebe, Pampanga, dun sa may Arayat, pero ito nailagay na rin ito sa may parting Masantol, dito sa may Rio Chico. Meron din tayo dito sa may Minalin, Pampanga, sa may Apalit, saka sa Kalumpit at saka sa Hagonoy. Pangalawa rito ang Kupang Arayat Flood Control Project. 162 million pesos naman ang halaga ng concrete slope protection works na ginagawa naman dito. Pangatlo naman dito ang widening project ng Gugu River kung saan 137 million pesos ang inilaan para maluwagan ang ilog mula sa dating lawak na 15 meters, pinalaki pa ito sa sukat na 50 meters. Patuloy pa rin ito ginagawa ng Public Works and Highways ng mga pagkukumpunit magsasaayos ng mga river mains. Partikular, itong kahabaan ng Pampanga River na kung saan kumukonekta naman ito doon sa may Gugu Creek. Makikita natin na patuloy pa rin itong tatlong naglalaki ang mga traktora na nagsasagawa ng dredging. Ibig sabihin, nilalaliman po ang naturang Gugu Creek para madaluyan ng sasakali magkakaroon ng malalaking baha. Ang dalawa pa mga proyektong kontrabaha ay ang dredging ng heavily silted na Labangan River sa Bulacan na nagkakahalaga ng 100 million pesos at ang pagtanggal ng lahar material sa Orani Channel sa Bataan na nagkakahalaga naman ng 50 million pesos. All waterways. And kasama rin ito dun sa continuing mandamos ng Supreme Court to clean yung Manila Bay and all its tributaries by 2015. By 2015. So, patuloy ang pagdidredge namin sa mga waterways na mga ito, pagdidisil, lalo na itong magtatagulan. At para matiyak na makatutulong na malaki ang mga proyekto ng pamahalaan sa mga magsasaka sa probinsya ng Zambales, pinatibay ng DPWH ang riverbanks sa kahabaan ng ilang mga major floodways sa pagpapagawa ng mga slope protection gaya ng Botolan River System na kadalasan ay na-overtop ng tubig baha. Ang pag-rehab ng Consuelo River sa San Marcelino para maproteksyonan ang mga bayan ng Nagbunga, Castillejos at San Narciso. 9.2 million ang pondo para rito. At ang pangatlo naman ay ang 11.853 million pesos na slope protection ng Sakatihan River sa Subic, Zambales na nagsimula sa Sitio Gala, Barangay Aningway, tungo sa Panatawan at lalabas sa Panatawan River. Ipinagmalaki ni Director Molano na hindi nang muling mangangamba ang mga magsasaka sa rehiyon, partikular yung nakatira sa mga mabababang lugar, dahil na rin protektado na yung mga ito ng mga engineering interventions na pipigil sa mapinsalang tubig baha dulot ng dayuhang sama ng panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.